Pinaalam po ang pagdating ng ating punong lungsod, kagalang-galang Mayor Vico Soto, at ang mga bumubuo sa 12 sangguniang panglungsod sa pangunguna ng ating Vice Mayor Dodot Jaworski Jr. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga kapwa ko kawani at mga pinuno ng iba't ibang tanggapan. Bilang panimula ng ating maikling palatuntunan, ating pong ituon ng ating sarili sa dakilang lumikha para sa pag-aalay ng panalangin na pamumunuan ni Binibining Christine B. Fabul mula sa Pasig City Education Department. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Amang makapangyarihan, nagpapasalamat kami sa panibagong araw na iyong pinagkaloob. Salamat sa buhay, kalusugan at pagkakataong makapaglingkod sa aming bayan. Gabayan mo po kami sa aming mga tungkulin bilang mga lingkod bayan. Naway maging tapat, masipag at may malasakit kami sa lahat ng aming gagawin. Ipagkaloob mo sa amin ang karunungan at lakas ng loob upang malampasan ang anumang hamon. Patnubayan mo po ang aming mga pinuno at ang buong sambayanan upang sama-sama naming maisulong ang kaunlaran at kapayapaan para sa lahat. Lahat ng ito ay aming idinadalangin sa iyong ngalan. Amen. Salamat po, Binibining Fabul. Hinihiling naming humarap po tayo sa watawat ng Pilipinas. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa kalimang dibdib at awitin natin ng buong dangal ang lupang hinirang sa saliw ng musika ng Pasig City Symphonic Band. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Mula sa Pasig City Education Department. Itaas po natin ang ating kanang kamay at sabay-sabay po nating bigkasin ang panunumpa ng katapatan sa watawat ng Pilipinas. Ako ay Pilipino, buong katapatan nanunumpa sa watawat ng Pilipinas at sa bansang kanyang sinasagisag na may dangal, katarungan at kalayaan na ipinakikilos ng sambayanang makadiyos, makatao, makakalikasan at makabansa. Humarap po tayo sa bandila ng lungsod ng Pasig. Sa pagkakataon naman pong ito, awitin natin ng buong sigla ang Marcha ng Pasig sa saliw ng tugtugin ng Pasig City Symphonic Band.
Maria Zandra M. Ilagan mula pa rin sa Pasig City Education Department. Muli po natin itaas ang ating kanang kamay para sa panunumpa ng lingkod bayan. Ako ay isang lingkod bayan. Pangangalagaan ko ang tiwalang ipinagkaloob ng mamamayan. Maglilingkod ako ng may malasakit, katapatan at kahusayan, na walang kinikilingan. Magiging mabuting halimbawa ako, at magbibigay ng pag-asa at inspirasyon sa aking kapwa lingkod bayan. Lilinahin ko ang aking sariling kakayahan upang sa lahat ng panahon ay mapaglingkuran ko ng buong kahusayan ng sambayanan. Hindi ako makikibahagi sa mga katiwalaan sa pamahalaan. Pipigilan ko at isiwalat ko ito sa pamamagitan ng tama at angkop na pamamaraan. Isasabuhay ko ang isang lingkod bayang makadiyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Tutugon ako sa mga hamon ng makabagong panahon tungo sa adhikain ng matatag, maginhawa, at panatag na buhay. Sa tungkulin at tanghaling ito, kasihanawa ako ng may kapangyarihan. Ngayon po ay ginugunita natin ang mga sumusunod. Education Week Proclamation Number 409 Series of 1953. National Literacy Day Proclamation Number 1886 Series of 1979. At National Physical Therapy Day Proclamation Number 15 Series of 1998. Ang susunod naman po ay ang turnover ng trash bin ng Solid Waste Management Office. Tinatawagan po natin si Sir Alendri B. Angeles, Hepe ng SWAMO. Magandang umaga po sa ating lahat, sa ating mga city officials. Magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa nakakabingin niyo pong palakpakan. Wala pa kayong mga kamay. Magandang araw po sa ating lahat. Napapanahon po ang paglulunsad ng ating programa na distribusyon ng rolling waste bin sa ating mga barangay dahil ang buwan ng Setyembre ay World Clean Up Month. Maraming lugar sa ating lungsod ang may mahahabang iskinita o kalyehon na sadyang hindi kayang pasukin ng mga truck o kolektor. Ito ang sanhi kaya nagkakaroon ng pagtambak ng basura sa mga kanto o bukana ng mga nasabing lugar. Ang mga basura ng mga tinatambak na walang sisidlan o ginakalat ng mga nangangalakal ng basura, tao man o hayop ay sadyang tatangayin ng hangin o aabusin ng tubig ulan patungo sa ating mga kanal o drainage system na nagdudulot ng biglaang pagbaha sa iba't ibang lugar. Naging prioridad ng pamahalaan lungsod ng Pasig sa pamamagitan ng inyong Solid Waste Management Office ang mga lugar ng ating mga barangay na malimit ay nakikita collection point. Hindi man ito ang perfectong solusyon, ngunit lubos na makatutulong ang mga rolling waste bin na ito para sa mga wastong pangangasiwa ng ating basura, pagtalima sa pagbubuod-buod ng basura o waste segregation at pagpapanatili ng kalinisan ng ating mahal na lungsod ng Pasig. Naway, ito ay magamit ng wasto sa pagkipagtulungan sa ating mga punong barangay at barangay officials. Kaya sa punto pong ito, inaanyahan ko ang ating mga punong barangay at mga representante ng ating barangay officials para sa saling kamay ng ating mga rolling waste bin. Palakpakan po natin silang lahat. Maraming salamat.
Atin din pong i-demonstrate sa labas yung ating pong mga mobile MRF para sa biodegradable waste at sa non-biodegradable waste. O mamarapatin po ng panahon na tayo po ay makapaglunsad, lalabas lang po tayo para sa paglunsad na ito. Salamat po. Muli, palakpakan po natin ang mga nabigyan ng trash bin mula sa mga barangay. Ngayon naman po, tinatawagan natin si Ginoong Ross Cuevas para sa pagbibigay sa kanya ng sertipiko ng pagkilala. Basahin ko lamang po ang nilalaman ng sertipiko. Certificate of recognition is presented to Ross Cuevas in grateful acknowledgement of his outstanding representation of Pasig City at the International Cultural Fashion Festival 2025 held on August 17, 2025 at Minara Afin Terex, Kuala Lumpur, Malaysia. His invaluable contribution and commitment to cultural excellence have brought pride and honor to the city of Pasig on the international stage. Awarded this first day of September 2025 at the temporary Pasig City Hall, Valerio Amang Rodriguez Bridgetown, Barangay Rosario, Pasig City, signed by Victor Mares and Soto City Mayor. Karagdagan lang din po, 25 countries daw po ang naglaban-laban at sila po ang nagkamit ng grand prize. Bali, 5 daw po silang Pilipino na nanalo. Muli, kinikilala natin ang galing at husay ng Pasigueño sa larangan ng fashion designing na ginanap sa Malaysia. Bago po tayo magtapos, we acknowledge the presence of City Government of Puerto Princesa, City Tourism Officer Demetrio C. Aldior Jr., City General Services Officer Violeta Calonos, and City Government of Puerto Princesa personnel. Amos rin sa Puerto Princesa. It's a Cuyanon word which means let's go to Puerto Princesa. Meron po silang tourism roadshow at umiikot po sila sa bawat lungsod sa Manila. Meron din po silang booth na available po dito sa ground floor ng ating temporary city hall. Maraming salamat po sa mga departamento at tanggapan na nanguna sa maikling programa sa umagang ito. Mula sa Social and Infrastructure Sector, ako po si Crystal Joy Antique mula sa Pasig City Education Department. Maraming salamat din po mula sa ating Pasig City Symphonic Band at Cultural Affairs and Tourism Office. Ako naman po si Jefferson Letrodo mula rin po sa Pasig City Education Department. Kami ang naging guro sa palatuntunan ngayong umaga. Maraming salamat po. Sa pagkakataon pong ito, pakinggan po natin ang mensahe ng ating punong lungsod ng Pasig. Mga kasama, palakpakan po natin, Mayor Vico Soto. Maraming salamat po. Magandang umaga sa ating lahat. Sa ating mga bisita mula Puerto Princesa, welcome po sa aming temporary city hall. Pasensya na po, medyo nagsisiksikan po tayo dahil baka umulan. Kinakabahan sila Sir Patrick kanina, baka umulan. Kaya dito na lang muna tayo sa loob magsiksikan. At least kung umulan ay safe tayo. Vice Mayor Dodot, sa ating mga konsehal, sa ating mga kawani ng ating lokal na pamahalaan, sa ating barangay officials, maraming salamat po sa inyong oras. At kung napaaga kayo, usually 7:30 ang flag racing, pero naging 6:30 po para sa inyo ngayong umaga. Salamat sa inyong oras. Ito pong tawag dito, ruling
skills natin ay tingin natin ay makakatulong talaga gaya ng naikwento sa atin ni Sir Allen. Yun talaga yung isa sa mga problema natin pagdating sa koleksyon. Siyempre, gusto natin maging mas consistent ang ating koleksyon at ayaw natin nakatambak kung saan-saan. Sa totoo, ang isa sa challenge natin, nahihirapan tayong sitain yung mga naglalabas mula sa looban. Diba, binabayaran yung bata para maglabas ng basura. Ang hirap puliin kasi pag nandun na sa labas, pag nasa main road na nakatambak, hindi natin alam kung sino yung nagdala doon. Hindi naman tayo pwede manghula ng kung hindi siya caught in the act, pag nandun na siya, hindi natin masabi. So ito, binibigyan natin ng chance ang ating mga kapitbahay na magtapon ng maayos sa maayos na lugar. So ito pong rolling bins natin, nasa 1,400 pieces po ito. 1,400 pieces na ito turnover po natin sa ating mga kapitan, sa ating mga OWA. Ito pong 1,400 pieces, nakapag-identify na ang ating Solid Waste Management Office ng paglalagyan nito. Si Sir Allen nag-identify na yung mga area kung saan nahihirapan tayo, dun po yung priority na paglagyan natin ng mga rolling bins. So, obserbahan po natin, tingnan natin sa susunod ng mga linggo kung ano po ang magiging status natin sa paglabas ng basura. Hopefully, makatulong po talaga ito. Bilang pamuli na lang po, nais ko magpasalamat ulit sa lahat ng mga kasama natin sa iba't ibang opisina, departamento. Alam naman natin pag tag-ulan, minsan nagdideklara ng walang pasok. Nung kailan ba yun? Martes ba yun? Lunes. Lunes, nung nakaraang linggo, nagdeklara ng walang pasok pati sa NGO. Kaso hindi naman masyado malakas ang ulan, Hindi naman talaga perfect ang pag-forecast o pag-predict ng panahon. Nung ako po, pumasok pa rin, at alam ko marami sa inyo ay pumasok pa rin. Ipapasalamat po ako dun sa mga nagpusa. Kahit hindi po sinabihan, alam niyo naman na, pero sana ganun po tayong lahat, kung alam naman natin na may time sensitive, may deadline tayo, may kailangan talagang gawin, gusto ko i-comment na marami po, nung sumilip po ako rito, marami talaga, di ba? Marami sa mga opisina, pumasok pa rin, marami sa mga empleyado natin, trabaho pa rin. Pero gusto ko lang i-special mention ulit yung NCR dahil nung nakaraan, di ba, nung 3-4 na araw na sila yung nagsabi sa akin na baka pwede magbukas kami, paalam sila. So sabi ko, sige, magbukas kayo kasi kawawa naman yung mga galing probinsya, namatayan, hindi makakuha ng death certificate. Nakakaawa talaga eh. Pero nung nakarang hindi na sila sinabihan, hindi na rin sila nagpaalam, basta pumasok at nagbukas na lang sila ng opisina. Kaya maraming salamat. Kasama rin siyempre yung cashier, yung sanitation natin. Dahil din yung mga kailangan din bukas para sa death registration and death certificate po natin. Kaya, pero hindi lang sila, sa totoo, hindi lang sila. Marami po sa mga empleyado natin ang pumasok pa rin. Kahit na hindi na sila sinabihan, nag-usap po sila. Maraming salamat. Have a great week, everyone. Happy Monday po sa ating lahat. Adjourn na po tayo. Sa lahat ng mga malaking official, sabay na